Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw DJ Bea at syempre ganoon din sa mga avid followers ng Dear MOR. Ako nga pala si Mara. I'm 30 years old, married, at isang full-time housewife. Nakilala ko ang husband kong si Carlo through a common friend. Fresh graduate lang ako noon. Then after 5 years of being together, niyaya na niya akong magpakasal. At ngayon nga, ay 3 years na kaming kasal at meron na kami 1-year-old baby. Masasabi ko namang Carlo and I are just like any other couple. May ups and downs throughout the relationship. Pero ang importante, nalalagpasan namin ang mga pagsubok. Lalo na at sobra kaming magkaiba. Si Carlo kasi ay galing sa may kayang pamilya. Hindi naman ubod ng yaman, pero may pagka-social ng very slight. Ang maganda nito, hindi sila spoiled. Pinalaki silang pinaghihirapan ang lahat ng bagay. Samantalang ako naman ay laki sa isang middle-class family. At yung hardcore, simpleng pamumuhay lang talaga. Pero somehow, Carlo and I made it work. Nakakatikim ako ng buhay sosyal through him, at siya naman, nananatiling grounded through my upbringing. At so far, so good naman ang marriage namin. Lalo na nung nagkaroon na kami ng baby. Nagkasundo kami na he will take care of all the finances at ako naman ang sagot sa homemaking. Sa totoo lang, plano kong maging isang working mom. Pero hindi pala biro ang maging isang bagong nanay. 24 hours ang duty. Walang definite na pahinga o break time. Kaya naman, sinantabi ko muna ang plano kong bumalik sa trabaho. I decided that my family comes first. Buti na lang talaga at very good provider at partner si Carlo. Ay, sa wakas, nakatulog na rin si Joaquin. Teka, kailangan ko muna lumabas ng kwarto. Darating na si Carlo eh. Hindi pa ako nakakapaglinis ng kusina. Ayaw pa naman kumakain ng dinner no na madumi ang paligid. Ay, ang cute-cute talaga ng baby ko. Sleep well, my love. Ay, okay, back to work para. Grabe, buong araw pala akong hindi nakapaghugas ng pinggan. Buti na lang mabilis nakatulog si Joaquin or else dalubo yung bahay ang aabutan ni Carlo. Love? Si Carlo ata andyan na. Love, dito sa kusina. Ako, sakto patapos na ako dito. Hi. Hi, upo ka na. Maghahain na ako. Si baby. Tulog na, buti nga maaga nakatulog eh. At least nakapaglinis pa ako bago ka dumating. Pagod ka ba? Hindi ka ba pinagpahinga ng little tiyanak natin? Medyo, kaya nga ang dami ko na namang hindi nagawa dito sa bahay. Kaya sorry laba kung madalas kong umuwi sa bahay na medyo magulo. Ano ka ba? Alam ko naman kung gaano kahirap yung ginagawa mo eh.
Mas mahirap pa nga yung ginagawa mo kaysa sa akin na nakaupo lang naman sa opisina at nagtatype sa computer. Kaya wag mo stressin yung sarili mo, okay? Priority natin si Joaquin, hindi yung malinis na bahay. In fairness, gumaan pakiramdam ko sa sinabi mo Anyway, ito kain ka na. Uy, sarap ng ulam Pork chop? Ito sausawan toyo, kalamansi, tsaka may sili. Yun. Kumusta pala trabaho? Na-stress ka ba? Same old, same old. Nga pala, meron kaming bagong manager. Recruited yata galing sa regional branch. At guess what? Oh, bakit? Ka-schoolmate ko siya. Ahead lang siya sa akin ng 2 taon pero nagpang-abot kami. Ah, really? Oh, Jacqueline yung name niya. Pero tawag namin sa kanya si Madam Jackie. Madam, agad-agad. Kasi sobrang prim and proper. Sa itsura mukhang bata pero yung pagkilos niya, Diyos ko, parang kala mo 50 na siya. Mabait naman ba sa inyo? Baka mamaya, madam din yung ugali Madaming attitude problem. Okay naman so far. Mabait naman kausap. Tsaka feeling ko magiging favorite ako nun. Dahil schoolmate kayo? Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Yung school namin tsaka yung mga estudyante in general, loyal masyado sa isa't isa. Kaya tetestingin ko kung applicable sa kanya yun. Dahil if ever, pasimple na ako sisip-sip. Naku lab, delikado yan. Baka mahalata ka ng mga kasamahan mo Mamaya pag initan ka pa. But di pa naman sure yun. Tetestingin ko lang. Lab, alam mo naman na kailangan kong gumawa ng iba't ibang paraan para magka-project Kasi may plano tayong bumili ng bahay, di ba? Medyo nahuhuli na tayo sa timetable natin. Bakit ka ba napipressure sa timetable natin Kung kailangan nating mag-adjust tayo. Huwag nating pilitin kung hindi naman kaya. Ayoko lang magkasabay yung pagkuha natin ng bahay sa pagpasok sa school ni Joaquin. Dapat habang baby pa siya, unahin na natin yung bahay. Ay, love, uunahin mo nga yung bahay pero magkakasabay pa rin naman eventually. Hindi naman natin matatapos ang bahay in 2 or 3 years. 10 years nga ang nasa plano natin, di ba? At least yung down payment sa bahay hindi kasabay ng tuition. Yun lang naman yung inaalala ko Kasi yun talaga yung malaking pera. Love, isiyan mo lang. Love, ganito na lang, okay? Hayaan mo na lang ako sa diskarte ko. Total ako naman yung nagtatrabaho Ako nakakalam ng kakayanin natin financially. Mag-focus ka lang kay Joaquin. Leave the rest to me. Oo nga pala. Ikaw nga lang palang nagtatrabaho sa ating dalawa. Sorry, nakalimutan ko. Love, kaya na lang tayo. Para makapagpahinga na rin tayo. Parehas tayong mahaba ang naging araw. Huwag nating sayangin yung oras sa away, okay? Okay, go. Kain ka lang. Love, anong ginagawa mo? Bakit nagla-laptop ka? Ay, sorry love. Nagising ba kita? Anong oras na ba? Hating gabi na. Bakit nagising ka kaninang 10 p.m? Naghihilig ka na. Oo nga pero buti nagising ako kanina. Nababanyo kasi ako Tapos naalala ko meron pa pala akong kailangang i-research para sa meeting ko bukas. Ay, mamaya na pala yun. Buti na lang, gising pa si Madam Jackie. Natanong ko pa yung mga kailangan kong ihanda. Anong oras ba meeting mo? Mga 9 a.m. Hanggang anong oras ka magre-research? Hindi ko alam dami ko pang ihahanda. Baka abutin ka ng 4:00 niyan. Bahala na, importante ready na ako sa meeting. Di hindi ka na nakatulog. Yung antok ko kaya ko pantisin, pero yung mapahiya sa harap ng mga boss, yun ang greatest fear ko as a professional. Ikaw bahala. Basta bilisan mo dyan para makatulog ka pa, okay? Okay. Tsaka lab, dahan-dahan sa pag-type. Ang lakas naririndi ako ng slide. Sige. Sa dining area na lang muna ako. Sige na, bumalik ka na sa tulog mo. Okay, dalian mo dyan Ito na. Good night. Good night.
sabi ko nga sa'yo, hindi ko pa kayang bumalik sa trabaho. Kita mo nang hindi ako maganda ugaga dito sa bahay, oh. Kahit part-time lang, nak. Hindi pwedeng forever kang housewife. Ano namang masama? Napakahirap kaya maging housewife, lalo na pag may anak. Oo, alam ko. Hello? 3 kayong inalagaan ko. O alam mo naman pala, May, bakit pinipilit mo pa akong magsingit ng dagdag responsibilidad? Ang akin lang, Mara. Huwag ka masyadong umasa sa asawa mo pagdating sa pera. Kasi gaya ng kinuwento mo sa akin, ayaw niyang pakialaman mo yung diskarte niya sa pagkuha niyo ng permanenteng bahay. Kasi nga, pakiramdam niya. Sa kanya manggagaling yung pera. Kaya sa kanya ang final say. Eh kahit naman kumuha ako ng part-time, hindi rin naman ganun kalaki yung sweldo nun kumpara sa sweldo ni Carlo. Hindi nga sing laki. Pero hindi ka naman zero, as in zero. At least makakapag-ambag ka sa gastos dito sa bahay. Tapos yung mga luho mo, hindi mo na ihihingi sa kanya. Yun na nga, May. Wala naman akong luho. Kaya anong ihihingi ko sa kanya bukod sa bills at pang-grocery? My God, anak! Kadiri ah! Kadiri? Wala kang luho? Kahit manantig 150 lipstick? Luho ba yun? Kahit anong bagay na non-essential, luho. Naku, anak, alam ko mahirap maging housewife na may baby, pero hindi requirement na maging pangit. Ma! Mara, alam ko hardworking ang asawa mo. Alam ko, priority niya ang future niyo. Kaya ikaw naman, maging hardworking ka dito sa bahay. Pero, i-prioritize mo din ang sarili mo. Hindi naman ako losyang ah. Hindi pa. Pero parang papunta na rin doon. Ganito na lang. Patatawagan kita kay Steven. Naalala mo si Steven? Yung anak ng ninang Rose mo. Ah, oo. May recruitment agency yun. Sabihin ko, hanapan ka ng trabahong swak sa'yo. Naman nakakahiya. Mabait yun. Tsaka pogi. Mas pogi pa kay Carlo. Ma! Real talk lang. Anyway, silipin ko muna apo ko. Baka gising na. Ikaw, maligo ka na. Nagmamantika na yung mukha mo. Tsura na ito. DJ Bea, kilala talaga ako ng mama ko. Alam niya na kahit pumayag ako sa setup namin ni Carlo, deep inside, mas gusto kong meron akong sariling source of income. Lumaki kasi akong pinapanood ang mama ko na pinagsasabay ang pagiging full-time na nanay habang may maliit na negosyo sa labas ng bahay namin. Kaya naman, eventually, kinausap ko si Carlo tungkol sa suggestion ni mama na magkaroon ako ng home-based part-time job. Pero hindi pumayag si Carlo. Sabi niya, araw niya daw akong nakikitang pagod sa baby namin. Kaya daw dadagdagan ang mga source ng pagod ko. Isa pa, baka maapektuhan daw ang pag-aalaga ko sa baby namin. Kaya long story short, hindi ko tinuloy ang plano ko. Kasi total, hindi rin naman ako sigurado kung kakayanin ko. Kaya for now, susuportahan ko na lang muna si Carlo bilang sole provider ng maliit naming pamilya. Inisip ko na lang na makakapag-antay naman siguro yung mga personal goals ko. Mukhang luto na tong ulam. Oo, pwede na to. Teka, tawagin ko na si Carlo. Lab? Lab, kain na tayo. Halika na dito. Paano yun, ma'am? Paano ko sisingit yun kung napasa na yung unang proposal? Hindi pa rin siya tapos sa meeting niya? Pwede pala yun. Grabe, 2 years na ako sa company pero ngayon ko lang nalaman yun Lab, tara, kain na. Teka lang po, teka lang. Lab, wait lang, patapos na to. Hello, ma'am. Opo, so, bale, i-retrieve ko lang po yung unang na-send, then saka ko po isend kagad yung revised. Mga 1 hour, ganun? Nice. Sige po. Ako na pong bahala. Yes, ma'am, you can count on me. Opo. Ay, tagal na, gugutom na ako. Sige po. Ako nang bahala, ma'am. Hindi na po kayo maduduling sa pagsisend.
Okay po, bye. Tagal naman ang meeting nyo. Tagal kasi ng mga taga-branch eh. Halika na, kain na. Gutom na ako. Wow, bistek! Go, kain na. Nga pala, tutuloy ba natin yung plano natin? Plano? Anong plano? Kala ko manonood tayo ng movie. I mean, dyan lang sa sala, di ba? Oo naman, love. Siyempre, tuloy natin yan. Hindi na nga tayo nakakapag-date eh. Niyayaya kita, ayaw mo naman. Alam mo namang mahirap pa kapag may baby, di ba? Eh sabi ko nga sa'yo, pabantay natin kay mama. Tapos ano, kada minuto tawag naman ang tawag sa atin. Di balik kapag medyo mas malaki na si Joaquin, makakalabas din tayo para mag-date. Pero for now, gawin na lang nating sinihan yung sala. Ganun na nga. Naku, love, grabe tong araw na to. Ang dami kong palya sa sending ng mga emails, proposals, invitations, pero grabe talaga as in. O bakit? Akala ko kasi katapusan ko na. Akala ko magsusumbong yung mga potential clients kasi mali-mali ako ng mga pinadala. Pero buti na lang, Madam Jackie stepped in. Buti na lang kinumusta niya ako. Sinabi ko yung mga nangyari tapos ayun, siya na nagsabi sa akin anong gagawin. Eh dapat lang no, kasi boss mo siya. Oo, pero chill-chill lang niya sin sobra. Ako yung nagpapanik eh. Pero siya kumakain pa ng tinapay habang nagbibigay ng instruction sa akin. Eh di good, at least may trabaho ka pa. Nga pala tumawag si mama kanina. Nagyayaya this weekend. May school program si Bianca. Yung pamangkin ko kay Kuya Marlon. Support daw tayo para daw ma-encourage yung bata. Ito pala ba? Sabi ko sa'yo eh, dahil nga schoolmate kami ni Madam Jackie, magiging favorite ako nun. Bakit naman? Eh kasi kung iba yung gumawa ng pagkakamali ko, baka sinermonan muna ni Madam Jackie bago niya tulungan. Pero dahil ako yun, walang sermon-sermon. Diretso na agad sa solusyon. Well, edi good for you. Huwag lang sana mapansin ng iba. Tsaka swerte, alam mo, sobrang swerte na sa branch namin nalipat si Madam Jackie. Kasi ang tight ng competition sa amin. Pero sure akong meron akong very, very slight advantage. Naku, Carlo ha, baka mapansin ng iba yan. Eh yun na nga eh. Ang discreet lang tumulong sa akin ni Madam Jackie kasi alam niya nga na baka mainggit yung iba. Anyway, narinig mo ba yung sinabi ko kanina, yung para this weekend? This weekend? Sige, puntahan natin yan. Tapos mag-family dinner na rin tayo. Sige, sabihan ko si mama. Nakwento ko na ba sa'yo? Grabe. Si Madam Jackie kasi, naging part ng student council ng college namin. Tapos yung dati niyang posisyon, yun din yung posisyon ko for my batch. Really? Kaya alam mo, love, nararamdaman ko na makakakuha ako ng malaking project itong mga susunod na buwan. Promise yan. Well, that's good, I guess. Pero again, love, huwag masyado pahalata sa mga katrabaho mo, ha? Mahirap nang mapag-initan. Hindi yan. Kaya nga ginagalingan ko eh. Para talagang deserve na deserve in case na maibigay sa akin. Dapat lang. Tsaka honestly, naging mas relax yung working environment namin kasi hindi madamot sa kaalaman si Madam Jackie. Unlike yung dati naming head. Naalala ko nga yun. Diba? Si Sir Edmond, walang kwenta yun. Ito si Madam Jackie, iba mabait, madaling lapitan, galante, saka kaya kang panindigan sa higher ups. Di ka tulad dati. Ilalaglag ka talaga. Love? Puro Madam Jackie na lang naririnig ko Dapat na ba akong magselos? Actually, labo, dapat ka na nga magselos. Talaga? Susad naman. Parang nafa-fall na nga ako sa boss ko eh. Sige, okay lang. Hahanap na lang ako ng kapalit mo. No, love, wala kang dapat ikaselos dun. Mas maganda ka dun. Mas sexy. Naman. Kunekwentuhan lang naman kita ng mga nangyayari sa akin sa office para naman aware ka sa mga pinagdadaanan ko, di ba? I know, love. At na-appreciate ko yun. Kaya kwento ka lang ng kwento kahit di ko naiintindihan yung mga terms mo minsan. Importante, updated ako, di ba? Oo naman. Pero kain muna tayo, mamaya na yung kwento, okay? Grabe yung movie na pinanood natin kanina. Parang walang solusyon para dun sa bida. Next time, huwag na horror love ha. Nakaka-stress lang lalo na yung katangahan ng kaibigan ng lead. Sino ulit yun? Sino? Yung nakakainis na karakter kanina. Meron ba? Nanonood ka ba kanina o lumilipad yung utak mo? Sabi na Kaya pala hindi ka masyadong nagsasalita kanina. Akala ko nagko-concentrate ka. Yun pala, iba iniisip mo. Ano ba yun ha? Huwag mo sabihing trabaho na naman. Parang ganun na nga.
Carlo naman eh. Hindi, kasi love, meron akong 2 pinagpipilian ng design ng invitation para sa clients. Hindi ko sure kung anong gagamitin ko. Siyempre, importante yun. Patingin, tulungan kita. Teka, tawagan ko na si Madam Jackie. Ha? Tatawagan mo pa? Hating gabi na oh. Gising pa yun. Pakita mo sa akin, ako pipili. Love, hindi simpleng invitation to gaya ng sa kasal o birthday. Professional invitation to. Okay. So wala kang tiwala sa taste ko, ganon. At kailangan mo pang itanong sa iba yung simpleng problema mo. Love, walang kinalaman ng taste mo dito. Honestly, hindi ka makaka-relate. Excuse me? Kasi it's all about the target market. At sino ba yung dapat kong konsultahin kundi yung taong kilala talaga yung target market, di ba? Hindi naman kaya siya maganda yung design yun na yun. Siyempre may strategy kailangan, love. Doon nakasalala yung first impression, ika nga. Ikaw na nga nagsabi kanina, di ba? Minsan hindi mo gets yung mga terms na ginagamit ko. Gets mo ba? Ewan, sige na. Tawagan mo na yung tatawagan mo. Oh, love, ano yan? Sige na, Carlo. Sige, Tawagan mo na mabilis si lang, Madam Jackie o promise. kung sino man. Dalian mo na para makatulog na tayo. Ay, asan na ba yung phone ko? Message ko nga si Mama. Ma, anong number ni Steven? Kuha ko ng part-time. Send. Ay, di pala ako makarelate ah. Pwes gagawa na lang ako ng sarili kong mundo. Buwisit na yan. DJ Bea, halos wala kaming issue ni Carlo as husband and wife. May mga konting petty na away, pero in a couple of minutes lang, okay na. Wala rin akong reklamo sa kanya. He spends time with our son. Tapos kapag may kailangan akong gawin o puntahan, kayang-kaya niyang alagaan ng baby namin na mag-isa. Carlo is a very reliable partner in life. Siguro ang matuturing ko ng issue namin, in a way, ay yung pagkakaroon niya minsan ng sariling mundo. Yes, palagi niya akong kinukwentuhan about sa mga nangyayari sa kanya sa office, updated ako at talagang na-appreciate ko yun. Pero minsan, ramdam ko na off-limits sa akin yung trabaho niya. Like kapag meron siyang problema o kapag nahihirapan siya, he would never ask for my help or my opinion. Nag-o-offer naman ako pero tinatanggihan niya, saying na hindi ko naman daw naiintindihan yung ginagawa niya. Minsan, balisa na siya sa stress pero hindi pa rin siya magko-confide sa akin. Naintindihan ko naman yon kasi wala nga naman akong alam sa mga business, yung mga marketing na ganyan. Dati akong HR coordinator bago nag-asawa. Sanay ako sa desk job at pakikipag-usap sa tao, pero nothing related to business. Kaya kapag in the zone sa trabaho si Carlo, tahimik lang ako. Alam ko, normal yon, pero minsan, nakakabahala lang na may ibang mundo si Carlo na hindi ko pwedeng pakialaman. O no, kumpleto na ba tong bag ng apo ko? Lahat ng kailangan niya, andito na. Oo ma, okay na yan. Sigurado ka ah. Ayoko na pabalik-balik. Ma naman, susunduin naman namin siya ng 10 or 11 p.m. Basta pagkaalis ng mga kaibigan ni Carlo, alis na rin kami dito. Speaking, nasabi mo na ba sa asawa mo na may naka-line up ka ng interview para sa part-time job? Hindi pa. Kailan mo sasabihin? Itignan ko muna kung makakapasa ako sa mga in-applyan ko. Bakit naman di ka papasa? College graduate ka. International companies yung mga magi-interview sa akin, ma. Malay mo may tanong silang pang out of this world. Pag ganun, sila may problema. Bakit ka magtatanong ng pang out of this world, diba? Basta ma ako nang bahala, okay? Sige na, dalhin mo na si Joaquin. Ba't atat kang paalisin kami ng anak mo? Sabi mo kasi naka-hazard lang si Kuya Marlon sa labas. Tsaka kailangan ko na kasing mag-prepare, ma. Madami pa akong lulutuin. Diyos me? O siya, sige. Alis na kami ng poging-pogi kong apo. Babush! Aalis na ba si Mama? Oo, pinapalayas na ako ng asawa mo. Sige po, dalhin ko na po si Joaquin. Saan po pala nakaparada si Kuya Marlon?
Wala, andyan lang sa labas, naka-hazard. Ingat kayo, ma, ha? Tawag-tawagan mo ako. Try ko. Alam ko namang busy kayo. Kaya na namin to. Dami-dami namin sa bahay eh. Hatid ko lang sila lab ah. Oo, sige. Nak, pakabait sa lola. I love you. Dahan-dahan laba. Oo naman, tara ma. Babush! Okay, ano pang uunahin ko? Yung barbecue, tama. Yung barbecue muna. Ang dami kong gagawin. My God. One at a time, one at a time. Okay. Lab. Andito na si Warren. Ay, sige, wait. Punta ako dyan. Ay, mukhang okay naman na itong hinanda ko. Ay, nalagyan ko pa ng icing cooler. Oo nga pala, nilagyan na ni Carlo kanina. Dito tayo guys. Ay, Lab. Guys, ito yung aking napakagandang asawa. Ay, hello. Welcome sa aming munting bahay. Lab, ito si Warren. Hello, Mara. Nice to finally meet you. Same here, same here. Ito, kilala mo na si Yong, di ba? Oy, long time no see, kumare. Oo nga eh. Si Ami, girlfriend ni Yong. Hello! Thank you for having us. Naku, welcome na welcome kayo dito. Bale, sige, upo na kayo. Kain na tayo. Yun, hindi ako nag-lunch para dito eh. Naku, nakaka-pressure naman. Hindi ko sure kung pasado sa inyo luto ko, ha? Masarap ka naman magluto kahit dati pa, di ba? Eh, malay mo, di ba? Hindi swak sa inyo. Nako, moms, don't worry. Hindi kami choosy sa pagkain. O, tara na guys. Grabe ka naman, moms. Conscious na conscious ka kanina. Ang sarap-sarap pa naman pala magluto. O, sabi sa'yo, Mara eh. Thank you, ah. Buti nagustuhan nyo. Nga pala, ba tayo lang, Carlo? Di mo in-invite si Jackie? Oo nga, saan si Jackie? Jackie? In-invite ko syempre eh. Kaya lang, may out of town sila. Jackie as in yung Madam Jackie nyo? Ba't Jackie na lang tawag nyo? Actually, si Carlo lang ang pwedeng tumawag kay Jackie ng Jackie. Pero kami, syempre, may ma'am o madam pa rin. Bakit si Carlo lang? Sobrang dikit nilang dalawa eh. Sorry, ano? Hoy Warren, ayusin mo nga yung mga kwento mo. Nag-overthink yung misis ko oh. Ay, sorry. Hindi, Mara, relax lang. Ibig ko sabihin, sobrang galing kasi ng teamwork ni na Carlo tsaka ni Ma'am Jackie. As in, si Carlo yung palaging inaasahan ni Ma'am Jackie kasi nadideliver talaga ni Carlo yung mga requirements. Hindi lang kay Ma'am Jackie kundi pati sa mga clients. Kumbaga, perfect tandem talaga sila. Parang sekretary na nga ni Jackie si Carlo eh. Parang nga eh, no? Pag may kailangan nga kami kay Ma'am Jackie, nagpapalakad muna kami kay Carlo eh. Nakakatawa nga kasi halos lahat ng tao, kay Carlo muna lalapit bago kay Jackie. Konti na lang, mawawalan na ng trabaho yung totoong sekretary ni Jackie. Actually, ultimo anong oras dadating, saan pupunta, bakit wala, bakit OT, lahat kay Carlo tinatanong. Okay, pero like, strictly work lang? Oo naman, love, syempre. Eh, bakit? Although, masasabi kong close friends na rin kami. Close friends? Oo, barkada pa nga. Kunikwento ko nga sa'yo, diba? Sobrang cool kasi ni Jackie. Parang barkada na lang turingan namin pag kami-kami lang. Tsaka kahit kasama sila Yong tsaka si Warren. Palagi namin kasamang kumain si Ma'am Jackie. Mahilig din magpakape. Basically, kahit si Carlo yung pinaka-close ni Jackie, nahaambunan kami ni Warren. Oh. Sarap kasing kasama ni Jackie no, pre? Oo, chill lang. Parang hindi boss. Pero nandun pa rin yung respeto, syempre. Kahit stress ka na, hindi masyadong nakaka-pressure. Sana lahat ng boss ganun, no? Actually. So, super close ka kay Jackie? Yep. Sabi sa'yo, diba? Magiging favorite ako nun. Di ba may biruan sa inyo sa office? Ano nga yun, babe? Oo. Sige, kwento mo kay Mara, dali. Ano yun? Biru-biruan lang naman. Pero dalawa daw asawa ni Carlo eh. Ha?
May asawa na sa bahay, tapos may asawa pa sa office. Parang mga tanga no? Sorry pero anong nakakatuwa doon? Parang hindi ata nakakatuwa yung for me. Nako, yung lagot ka. Hindi, Mara. Purely biruan lang yun. Alam ng lahat na walang relasyon whatsoever sina Carlo tsaka si Jackie. Kasi wala naman talaga. Aware naman ng lahat sa healthy work relationship ni na Carlo at Jackie. Parang kanang kamay na kasi ni Jackie si Carlo. Love, easy ka lang. Kwento-kwento lang to. Wala kang dapat isipin ng kung ano. Saka para namang hindi mo alam. Sinasabi ko naman sa'yo lahat, di ba? Alam ko kapag magkasama o magkausap o magka-meeting kayo ni Jackie. Alam ko kapag magkasama o magkausap o magka-meeting kayo ni Jackie. Pero hindi ko alam na umabot na sa point na parang asawa ka na sa office. Love. Uy, Mara, teka. Huwag kayo mag-away ni Carlo, ha? Naku Mara, pasensya ka na kung nakwento namin sa'yo ng ganun-ganun lang kasi wala talagang mali siya at all yung kina Jackie at Carlo. Wala talaga, I swear. I mean, ngayon pa lang, we can assure you na walang kahit na anong kababalaghang nagaganap. Yan, kasi ang insensitive niyo magkwento. Wow, kung nga nag-open ng tungkol sa asa-asawa Ay, oh my God. di ba? Saka rin Sorry, Mara, Carlo. Guys, relax. Ako personally, hindi ako nag-aalala. Malinis ang konsensya ko Honest ako sa asawa ko. Alam niyo yan. Well, pinag-alala niyo yung misis ko pero tiwala naman ako may tiwala sa akin si Mara. Diba, love? Basta ba trabaho lang walang personalan at pisikalan? Sus, walang-wala. Dahil nga sinabi ko sa iyo, love, diba? Mas maganda ka, mas sexy, at mas love na love kita. Ay, Carlo, tigilan ako Totoo naman di ba, Yong? Oo, Mara. Mas maganda ka kay Jackie, no? Di bale, next time na may get-together tayo, sisiguraduhin kong kasama si Jackie. Para makilala mo na siya. Naku, promise. Marirealize mo, oo nga, no? Wala akong dapat ipag-alala dahil loyal na loyal ang asawa ko sa akin. Tulog na si Joaquin? Oo, ang bilis ko nga napatulog Hindi siguro nakapag-nap sa bahay ni na mama. Malamang. Halika na, tulog na tayo. Bakit nakaupo ka pa? Higa na, love. Antok na ako Carlo? Hindi lang ako nagsasalita pero bothered pa rin ako sa mga narinig ko kanina. Alam ko naman, love. Sobrang close niyo siguro ni Jackie. Para maisipan kayong biruin na parang mag-asawa. Love, baka naman kasi ni-imagine mong sobrang close literal na close as in physically close. Hindi naman ganun, love. Palagi kami magkasama ni Jackie sa office. In a way na palagi kaming magkausap at nagtatrabaho. At saka lahat ng yun, sa harap na maraming tao sa office. Sa office? Sa office lang? Oo, hindi kami lumalabas ng kami lang. Hindi kami nagpupunta kung saan-saan na kami lang. I can 100% assure you, wala kaming relasyon. Kaya nga gusto ko nang ipakilala sa'yo si Jackie para mawala na yung iniisip mo. At pusta ko, baka kayo pa ang maging mag-best friend sa bandang dulo. DJ Bea, ako yung tipo ng tao na hindi naman selosa. May mga pagkakataon na nagsiselos din ako, pero yung pabebeng selos lang at nothing serious to the point na buong araw kong iisipin kung sino man yung pinagsesolosan ko. Kasi sa ilang taon namin ni Carlo, never siyang gumawa ng kahit ano to make me doubt his loyalty. Isa pa, hindi siya palalabas o palainom kasama ang barkada. Bahay-trabaho lang ang peg niya. Sobrang focus lang niya sa career niya at sa future namin. Pero hindi ko naman lubos akalain na hindi pala sa bar o kung saan lilitaw yung taong masasabi kong nakaka-bother. All this time, sa opisina lang pala makikita ni Carlo yon. At hindi ko pa malalaman yon kung hindi pa nag-get together mga kaibigan ni Carlo sa bahay namin. DJ Bea, alam kong hindi healthy sa isang relationship kapag may pagsiselos o panghihinala. Kasi bukod sa pagmamahal, tiwala ang numero unong kailangan para magtagal ng matibay at masaya ang isang pagsasama.
At gaya ng sinabi ko, walang ibang ginawa si Carlo para maaning ako. Kaya as much as hindi ako komportable with this woman named Jackie, binigyan ko pa rin si Carlo ng benefit of the doubt. Kasi asawa niya ako at mahal na mahal ko siya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Midnight. DJ Bea, in fairness naman, hindi nagkulang si Carlos sa pagbibigay ng assurance sa akin. Bagkus hindi rin siya defensive. He would acknowledge how I feel at kapag may follow-up question ako tungkol kay Jackie, very open niyang sinasagot. Wala akong nakikitang bakas ng kaba o filtering. Although he would always talk positive about kay Jackie, puro papuri at magagandang salita ang naririnig ko. As in, puro mga pabidang kwento. Parang napaka-perfect tuloy ni Jackie sa paningin ng asawa ko. Hindi man niya pinupuri sa pisikal na aspeto, pero manghang-manghang asawa ko sa ugali at personality ni Jackie. Which is mas nakakakaba. DJ Bea, lumipas ang ilang araw, tinutuo nga ni Carlo ang plano niyang ipakilala sa akin si Jackie. Kasi there's no way na iwasan ni Carlo si Jackie. Kasi technically kahit friends si Jackie at ang asawa ko, boss pa rin ni Carlo si Jackie. At meron na silang tight work relationship. Kaya mas mabuting magkakilalan daw kami para tuluyan ng mawala ang mga pangamba ko. Parang halata naman masyado puson ko dito. Iba na nga lang, mag-skirt kaya ako. Kahit pa paano naman may laban yung legs ko. Ay, wala nga pala akong skirt. Pinamigay ko na nung nagbuntis ako. Bakit ko nga ba pinamigay? Nak, ano na? Nagkalat na yung mga damit mo dito sa kama, oh. Hindi ka pa nakakapili ng isusuot mo. Hindi pa may. Anong petsa na? Malapit na mag-out sa trabaho si Carlo. Susunduin ka ba niya? Gusto niya sana kaya lang baka abutin kami ng siyam-siyam sa daan. Kaya sabi ko, magkita na lang kami sa restaurant. Bakit ang tagal mo pumili na isusuot? Kakain lang naman kayo sa labas. Ma, sabi ko nga sa'yo, diba? Kasama namin kakain yung Jackie. Ewan ko lang kung may kasama pang iba. Bakit para naghahanap ka pa ata ng evening gown? Naka-office attire lang naman sila. Syempre gusto ko presentable naman ako. Maganda na yung suot mong pants tsaka blouse ah. Di ba halata masyado tong puson ko? Medyo masikip na kasi tong pants sa akin. Wala ka bang dress? Yun na nga Mag-dress na lang ako para medyo maluwag ng konti sa tiyan. Meron akong mga dress dito na ginagamit ko nung buntis ako Dapat black. Para payat ka tingnan. Actually. Mag-high heels ka ba? Tanungin mo muna saan kayo kakain. Kasi baka mamaya mag-high heels ka. Tapos sa ihawan pala kayo pupunta. Japanese restaurant Sinearch ko na yung place. Parang pwede naman mag-heels. Kaya lang, commute ka lang Mahihirapan ka. Mamaya madapa ka pa. Mag-white sneakers ka na lang. Bagay ba sa dress mo yun? Para komportable na, bagets ka pa tingnan. Ay, nakaka-stress naman to. Kung alam ko lang, sana bumili na lang ako ng bagong damit. Wala na. Wala ka ng oras. Kunin mo na yung dress na sinasabi mo para makita natin kung bagay mag-rubber shoes. Importante, mag-makeup ka. Yung no makeup, para hindi ka naman OA tingnan. Tsaka pabango. Tsaka hikaw na maganda. At yung mamahaling relo mo na bigay sa'yo ng papa mo. Yun lang effect na. Less is more. Simplicity is the best. Ganun. Basta importante, kapag andun ka na, huwag kang kikimi-kimi. Dapat confident ka. Smile kung smile. At kung sakaling chararat yung Jackie, gamitan mo na lang ng pinaka-effective mong pakikipagplastikan. Nasaan na ba si Carlo? Tinext ko na Sabi ko andito na ako sa labas. Lab,
Love! Carlo! Sorry, kababasa ko lang ng message mo. Liga na, pasok na tayo sa loob. Andun na sina Jackie. Sina? Ibig sabihin may mga kasama pang iba? Basta halika na. Teka, okay lang ba tong suot ko? Oo naman, ganda mo nga eh. Sus, Halika na, love. Tara na. Love, please meet my boss. Ma'am Jackie. Ma'am Jackie, misis ko po. Oh, hi. I'm so happy to finally meet you. hello. At, love, this is Sir Joel, husband ni Ma'am Jackie. Husband? Yep. Hello, Mara. Good to see you. Kanina ka pa namin pinagkukwentuhan ni Carlo. And he's right. You are indeed beautiful. I agree. Actually, nakita na kita sa mga post ni Carlo sa social media. Pero I must say, mas maganda ka sa personal. Thank you po. Oh, have a seat. Have a seat. Umorder na kami para hindi ka na rin maghintay ng matagal. Bilang lagpas dinner time na. Pasensya na Mara at late kaming natapos sa meeting. Ano ko, wala pong problema. Ang kulit nga, Ma'am Jackie eh. Siya na yung nagsasabing itigil yung meeting kasi anong oras na at kanina ka pa naghihintay ng text ko. Kaso ang kulit ng isang manager namin. Okay lang, love. Nasa bahay lang naman ako eh. Oh, eto. Parating na yung orders natin. Saktong-sakto sa dating ni Mara. Mara, kung meron ka pang gusto, orderin mo lang ha. We got this. Basta eat as much as you want. Huwag kang mahihiya. Sige po. Thank you po. Ay, grabe. Hindi ko akalaing habutin tayo na mag-aalauna. Buti na lang hanggang 3:00 yung restaurant. Oo nga eh. At saka, love, first time kong kumain ng mamahaling Japanese food. Sobrang sarap, sobrang fresh. Iba talaga kapag nasa medyo syalang restaurant, no? Oo naman. Ba talaga ang sarap ng pagkain kapag libre? Galante nung mag-asawa. Sobra. Tsaka, love, bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin may asawa pala si Jackie? Talagang inintay ko magkakilala kayo in person para alam mo yun, magulat ka talaga. Tsaka ma-realize mo na wala kang dapat ipagselos. O ha? Iba rin. Talagang pinagplanuhan mong patunayan ang pagiging inosente mo, ha? Oo naman. Sira ka talaga. Sana masasabi mo? Nagsiselos pa rin bang misis ko, ha? Ano ka ba? Hindi naman ako nagsiselos eh. Sus, di daw. Curious lang ako, curious. Siyempre gusto kong malaman kung bakit close kayo ng Jackie, bakit kayo BFF. At take note, hindi ko pa malalaman kung hindi pa sinabi sa akin ang friends mo. Lab, alam mo yun, palagi nga ako nagkukwento sa'yo ng mga ganap ko sa office, di ba? Basta. Pero siguro naman ngayon wala ka nang iniisip na kung ano. Oo, wala na. I mean, dahil nasagot na kasi ang curiosity ko. Tama ako, di ba? Mabait si Jackie, tsaka very humble, magaan kasama. Well, tama ka naman. Kaya sige na, oo na. Absuelto ka na. Absuelto ka dyan. Wala naman akong ginawa eh. Ewan ko sa'yo. Tara, tulog na tayo. Anong oras na, oh? DJ Bea, nahimasmasan naman ako nung nakilala ko na in person si Jackie. Totoo naman na mabait siya at magaan kasama. Pero honestly, kumalma ako kasi nakita kong mas maganda nga ako at mas sexy gaya ng sinasabi ng asawa ko. Si Jackie kasi elegante tignan. Mukhang mayaman, pero di sa pagmamayabang a level lower than me pagdating sa face value. Katamtaman lang ang pangatawan niya, pero mas may hubog ang katawan ko. At in fairness, pati ako medyo napabilib din sa ugali ng Jackie. She was kind, masarap kausap, hindi maarte, walang ka-ere-ere. No wonder sobrang dikit ng asawa ko sa kanya. At for a minute, naisip kong Jackie and I could actually be close friends. Mag-amiga, ika nga. Kaya lang, yung kalma ko ay hindi rin nagtagal.
Kasi kahit kilala ko na si Jackie, it did not change the fact na super close pa rin sila ng asawa ko. Lab! Lab! Oh, Maligo ka na. Darating na si mama tsaka si baby maya-maya lang. sige. Dali na, para ako nang susunod pagkatapos ko magligpit dito. Para mabilis tayo at ayaw ni mamang pinag-iintay siya. Baka mamaya maubusan tayo ng upuan sa favorite restaurant niya. Mauna ka na, lab. Ay, ba naman tong si Carlo? Kita nang naglilinis ako dito sa kusina eh. Hindi na lang sumunod. Teka nga, puntahan ko. Lab, ano ba ginagawa mo? Maligo ka na, dali. Teka, lab, ifa-finalize ko lang itong mga paperwork siya. Trabaho na naman, linggo ngayon. Hindi to trabaho, ano ka ba? Hindi trabaho? Ano pala yung ginagawa mo? Halika dito, lab. Upo ka dito sa tabi ko, dali. Carlo naman, anong oras na eh? Mabilisan lang to, dali na. Ano ba yan? Tingnan mo itong nasa laptop ko. Ano yan, bagong project nyo? Bagong project natin. Natin? Kinuha ko na yung pre-selling na townhouse na matagal na nating tinitingnan. Ha? Ito nga oh. Oh, binabasa ko na yung contract. Naayos ko na yung sa bangko tsaka yung ibang mga requirements. Within the day, mapapasa ko na to. Mapaproseso na natin. Teka lang laba. Nahilo ako sa mga sinabi mo. Teka lang, ang sinasabi mo ba sa akin kukuha na tayo ng bahay? As in yung permanenteng bahay? Yep. Akala ko ba na pag-usapan na natin na hindi pa pwede? Na kailangan pa natin ng ilang taong ipon. Kaya mo ba ang monthly niyan? Take note, down payment pa lang iiyak na tayo ng dugo. Lab, relax lang. I got this. Carlo, hindi ako pwedeng mag-relax lang eh. Anong you got this? Paano you got this? May ekstrang pera ka? May malaking komisyon ka? Well, yung mga komisyon, for sure, darating yan sa susunod na buwan. And perhaps next year, candidate na ako for promotion. I got everything under control, okay? Carlo, okay ka lang? Oo naman. Carlo! What? Seryoso ka ba? Kumuha ka na ng bahay? Kumuha ka na ng di mo man lang sinasabi sa akin? Hindi sinasabi. Matagal na natin pinag-usapan to. Pinag-usapan natin yung bahay, oo, pero hindi kung kailan kukuha. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bala ko nga sanang surprise ko sa'yo to. Kaso mausisa ka eh, kaya ayan, nasabi ko nang wala sa oras. Carlo naman, wala tayong pera para dyan. Inaasahan mo yung komisyon at promotion na wala pa naman. Paano pag hindi mo na-sustain? Di mababaliwala ang lahat. Mara, makinig ka. Ngayon ang pinakamagandang oportunidad para kumuha tayo ng bahay. Una sa lahat, pre-selling pa lang. Kapag natayo na yan, mas mahal na. Saka mura na nga yan eh. Wala na tayong makikitang ganyang presyo sa ganyang kaganda. Perfect ang location, perfect lahat. Pero tayo ang hindi nasa perfect na sitwasyon. Bakit ba wala kang tiwala sa akin? Bakit pa pinipilit mo yung gusto mo? Look, Mara. Carlo, perfect nga yung bahay na yan. Pero finances natin perfect din ba? Isa pa kung di man natin makuha yan, meron at meron ding lilitaw na iba. Ito na nga, Mara eh. Makinig ka. You have to trust me kasi ako nagtatrabaho sa atin. Ako ang may alam ng takbo ng finances natin. Isa pa, si Jackie na rin mismo ang nag-confirm. Complete with supporting details. How good of a chance it is na kunin na yung bahay ngayon na. Kasi in the next coming quarter, tataas ng presyo niyan. This is very good investment. Magkakaroon ng challenging times, oo, pero still, ang bahay ay bahay. At may tiwala ako sa judgment ni Jackie. I mean, look at her and her family. They're doing really well. Okay. So yun pala yun. Porque sinabi ni Jackie, pumayag ka na kasi mas kumbinsido ka sa mga sinasabi niya kesa sa sinasabi ko. Well, technically, oo. Ano? Kasi yung sa'yo, emotion-driven. Yung opinion ni Jackie, talagang based on facts, based on numbers. Nakakuha ko ng financial advice for free. Carlo, sige, financial advice yung Jackie. Pero ako ang asawa mo at sinasabi ko sa'yo ngayon, hindi ko gusto yung ginagawa mo. Dahil sugal yung ginagawa mo walang kasiguraduhan. Ang hirap mo namang umintindi, Mara eh. I will make sure na everything will be okay. Hindi mo ba naiintindihan? Akin to, cargo ko to, hindi sa'yo. Ewan ko ba kung bakit gumagawa ka pa ng issue, hindi naman ikaw problema. Buong araw ka na nga dito sa bahay, pa-chill-chill, tapos sa ate ka pa ng ganyan. Binibigyan na nga kita ng bahay eh. So are you saying na porque wala akong ambag sa finances natin, wala na akong say sa mga ganitong bagay? May say ka syempre. You are more than welcome to express your opinion, pero by the end of the day, ako pa rin na magdedesisyon.
O nako, magkape muna tayo. Thanks, Ma. So, ang sinabi mo ba sa akin mas pinanigan niya yung advice nung Jackie kesa sa sentimiento mo? Parang ganun na nga. Kilala ko yung si Carlo. Masyadong bilib yan dun sa Jackie. Nangiinis lang akong aminin pero para siyang tutang sunod ng sunod lang sa boss niya. Baka naman kasi tama yung Jackie. Ma, wala yun sa kung sinong tama o hindi eh. Naiinis lang ako kasi parang pinamukha sa akin ni Carlo na may mas value yung opinion ng ibang tao, ng ibang babae, kesa dun sa nararamdaman ko. Sana kinonsultan niya rin ako, sana tinanong niya ako ng maayos at sana pinaliwanag niya sa akin lahat. Para hindi ako nagmukhang tanga. Gets mo ba, Ma? Oo, anak. Gets kita. Alam mo, Ma, sa totoo lang, mabait naman sana yung Jackie eh. Pero hindi ko talaga gusto yung working relationship nila. OA na. Akala ko puro trabaho lang pero pati personal na buhay may pakialamanan na rin sila. Naku, nak. Hindi naman sa sinusulsulan kita pero tingin ko, huwag kang magpakakampante dyan sa Jackie na yan, ha? Kahit pa sabihin natin, mas maganda ka. Kahit pa may asawa na rin siya. Anong ibig mong sabihin, Ma? Uulitin ko. Wala akong pinapasok na kung anong masamang ideya sa'yo, ha? Ano nga, Ma? Yun nga. Nagmumukha kasing wala na sa lugar yung closest ni Carlo at yung Jackie. Hindi sa sinasabi kong may relasyon sila, pero sa panahon ngayon, posible na kahit ano. May narinig na rin kasi kung kunwari, pinakilala nung lalaki sa asawa, naging magkaibigan pa yung dalawang babae. Malam-malam mo, may relasyon naman pala talaga. Tsaka ano ngayon kung may asawa na yung Jackie? Halos lahat naman ng naglolo ko may asawa na. 'Di ba? DJ Bea, nung una, akala ko matatanggap ko na yung unusual friendship ng asawa ko at ni Mara o ni Jackie. Pero sobra talaga akong na-offend sa mga nangyayari. Una sa lahat, kada hating gabi na lang, magkausap si Carlo at si Jackie. Trabaho naman yung pinag-uusapan nila. May konting kwentuhan pero wala naman akong naabotang landian. Pero still, talaga ba? Hating gabi na? Ayaw nyo pang magpahinga? Pag sikat ng araw, magkikita rin naman kayo sa opisina. Pangalawa, Jackie's opinion matters more than mine. Sige, pagdating sa trabaho, normal yon. Hands off ako doon. Pero bakit pati personal na buhay namin, napasok na rin niya? For Carlo kasi, business o long-term investment yung anggulong tinitignan niya pagdating dun sa payo ni Jackie. Pero sa akin kasi, it's not just business. It's a decision na dapat sang-ayunan pareho na mag-asawa. At nasaktan ako kasi kahit pa sabihin natin wala akong halong pangmatalinong reasoning yung opinion ko, dapat mas pinakinggan niya yung nararamdaman ko bilang asawa niya. Hindi ako confident at komportable na kumuha ng panibagong gastos. Kasi ayokong bugbugin ni Carlo ang sarili niya sa trabaho para ma-maintain yun. Baka mamaya mawalan pa siya ng oras sa akin at lalong-lalo na sa anak namin. Sa kasamaang palad, sa pandinig ni Carlo, nonsense ang payo ko. Kaya in the end, si Jackie ang panalo. Ang tanong lang ilan pang silent war ang pagdadaanan namin ni Jackie? At sino kaya ang pipiliin ni Carlo every time? Lab, tulog na si baby. Nood kaya tayo ng movie? Pwede rin. Kaya lang inaantok na kasi ako Bala ka nang umidlip. Umidlip? Bakit idlip lang? Bakit hindi matulog talaga? Kasi may asikasuhin pa ako May meeting kasi kami bukas after lunch. Malaking project. Malaking komisyon. Gusto ko perfect ang lahat. Alam mo naman, kailangan ko magdoble kayo, diba? May binabayaran tayong bahay. Ay, yan na nga bang sinasabi ko.
Kapag kinuha mo yung bahay, papatayin mo yung sarili mo sa pagtatrabaho. Mapanindigan lang yung desisyon mo. Oo, wala nang ganyang usapan. Nandyan eh. Naumpisahan na natin. Suportahan mo na lang ako, love, ha? Ano pa nga ba? So, ibig sabihin, kausap mo na naman mamaya si Jackie. Hindi ko sure. Baka hindi. Depende sa takbo ng presentation na ginagawa ko. Anyway, halika na. Higa na tayo. Idlip na ako kahit konting oras lang. Power nap lang para may energy ako mamaya. Okay, pero love, one of these days, kailangan pag-usapan natin yung working pattern mo Hindi naman pwedeng habang buhay kang puyat. Ayusin natin time management mo, okay? Okay po. Halika na, tulog na tayo. Ayun nga yung sinasabi ko sa mga ka-team natin eh. Magtiwala muna sa sarili bago mag-isip ng kung ano-ano ang gimmick. Ewan ko ba kala Mike? Gawa ng kung ano-ano eh. Wala namang confidence sa pagpipresent. Si Carlo. Anong oras na ba? Lagpas midnight na nga. Nasaan ba si? Kwentuhan lang sa meeting, tapos... Sabihin kausap na naman niya yung babae niya. Perfect ideas, diba? Kaya nga tayo yung favorite team manager eh. Konti na lang talaga sa sabog na ako, Carlo. Konting-konti na lang talaga. Sige Jackie. Pwede nating i-wrap up dito. Mukhang marami na tayong ideas na naisip eh. Tsaka 2 a.m. na. Tulog na tayo eh. Oo nga no. Sorry. Sige tara, tulog na tayo. Buti na lang 1 p.m. pa yung meeting natin. Anong oras tayo papasok? Pwede na 11 a.m. Dala tayo brunch sa office. Sabihan mo sila magbaon para sabay-sabay na tayong kumain. Sige. Chat ko sila sa GC natin. O sige na, good night na. Yung PowerPoint ha? Yes ma'am. Okay, good. Good night, Carlo. Good night. Mamaya na lang ulit. Bye. Okay, bye. Ay, grabe. Hindi ko napansin yung oras. Mamaya ako na naliligpitin itong mga kalat na to. Carlo. Love. Gising ka? Sinong hindi magigising? Naalimpungatan ako, hindi ko katabi asawa ko. Yun pala, andito sa labas ng kwarto, tawa ng tawa at may kausap na iba. Love naman. Wala akong ibang kausap. Para namang hindi ka pa nasanay. Si Jackie lang yung kausap ko. Yun na nga eh. Si Jackie na naman. Pagpatak ng hating gabi, nawawala ka sa tabi ko kasi kakausapin mo na naman yung Jackie na yun. Love, okay ka lang ba? Bakit parang wala ka ata sa mood? Carlo, mag-usap nga tayo. Yung usap na once and for all. Bakit love? Anong problema? Ano ba talagang meron sa inyo ng Jackie na yan, ha? Ay, naku, labayan ka na naman. Alam mo bakit? Kasi hindi na nakakatuwa. Tingin mo ba pag pinakilala mo si Jackie sa akin, pati asawa niya o kaya buong angkan niya, ay mapapanatag na ako? Kung gusto mo ako mapanatag, tigil-tigilan niyo yung mga kalokohan niyo. Kalokohan? Anong kalokohan? Mga wala kayong delikadesa. Nagkikita na nga kayo sa opisina, pero bakit kailangan halos gabi-gabi nag-uusap pa kayo at tuwing hating gabi, ha? Gawain ba ng matinong may asawa yan? Love, trabaho yung pinag-uusapan na... Aleche! Anong trabaho? Oo, sige, may trabaho. Pero 8% ng oras nyo, nagkwekwentuhan lang kayo tungkol sa mga walang kwentang bagay. Bakit kailangan tuwing gabi nyo pag-usapan ng tungkol sa trabaho na yan? Hindi ba kayo nananawa sa pagmumukha nyo sa opisina? Love, may mga detalye kasi sa trabaho namin na kailangan ng follow-up. Sa tuwing gabi gumagana yung utak namin... Seryoso ka ba? Look, love, kahit ano namang ipaliwanag ko, hindi mo na maiintindihan eh. Yan! Isa pa yan! Ano na naman? Palagi ka na lang, hindi ko maiintindihan, hindi ako makaka-relate, wala akong alam. Kulang na lang sabihin mo sa mukha ko na huwag kitang pakialaman kasi wala naman akong silbi sa'yo. What the hell?
Para kang may sariling mundo kasama yung Jackie mo. Dahil nga sa trabaho, Mara, ano ba? Dahil sa trabaho na yan, wala ka ng respeto sa asawa mo! Ano ka mo? Walang respeto? Oh, Diyos ko naman, Mara, ano bang gusto mong gawin ko, ha? Tigilan mo na yung Jackie na yan! At paano ko gagawin yun, ha? Boss ko siya. Pag boss mo lang, huwag mong gawin kakompetensya ko! Ha? Oh, Diyos ko naman, Lord. Sakit na po ng ulo ko. Ginagawa ko lahat ng pwede kong gawin. Mapaliwanag ko ng lahat ng pwede kong ipaliwanag. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, ha? Pinagdududahan mo pa rin ako. Feeling mo niloloko pa rin kita. Ano pa naman yan, Mara? Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa'yo, eh. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Carlo. Ang problema kasi sa'yo, pinagpipilitan mo yung pagkakaibigan nyo. To the point na nakakalimutan mo na ata na priority mo dapat ang nararamdaman ng asawa mo kesa sa ibang tao, lalo na ibang babae. Mag-isip ka nga. Bakit ko kailangang magmakaawa sa'yo na lubayan mo yung Jackie na yan? Bakit kailangang ipagtanggol mo sa akin yung pagkakaibigan nyo? Ako ang asawa mo. Ako ang asawa mo, Carlo. Asawa! At nakakasama ng loob kasi mas nahihiya pa ako. So yun yung gusto mo? Iwasan ko si Jackie. Tingin mo ba ganun lang kadali yun? Akala mo ba pag iniwasan ko si Jackie lang talaga yung maapektuhan? Hindi, Mara. Hindi lang ganun yun. Isa sinasabi mo kasi, gusto mong gawin kong awkward lahat sa office. Sirain ko yung magandang relationship na meron ako sa mga boss ko. Ilagay ko yung career ko sa alanganin. At syempre, damay na rin dun yung naumpisa natin bayaran na bahay. Oh, ayan. Yan yung gusto mong mangyari, Mara? Tama, di ba? Yung tinignan mo talagang anggulo yung panakot no? Bakit hindi na lang ganitong, Carlo? Para mas simple at wala nang kung ano-anong teknikal. Mamili ka na lang. Magandang relasyon sa boss mo o magandang relasyon sa asawa mo. Kasi sa ginawa mong yan, isa doon ang masisira sa'yo. Kaya mag-isip ka, Carlo. Ano bang gusto mo? Magandang career o masayang pamilya? DJ Bea, sa totoo lang, hindi ko alam kung nasa tama ba ako o sadyang paranoid lang ako. Ganito kasi yon, alam kong walang nangyayaring kababalaghan kay Carlo at kay Jackie. I'm sure na hindi pa sila nag-romantic date and more. Pero hindi talaga ako masaya sa closeness nila. I feel a little bit disrespected. Kasi hindi ino-honor ni Carlo yung uneasiness na nararamdaman ko. At para ipagtanggol niya, yung closeness niya kay Jackie meant so much more. Para kay Carlo, dapat ako pa yung mag-adjust. Dapat masanay na ako na meron siyang wife at meron siyang work wife. Dapat tanggapin ko na meron siyang buhay with me at meron din siyang ibang buhay sa opisina. For me, pwede na itong matatawag na emotional cheating, di ba? He confides kay Jackie more than his own wife. Kasi para sa kanya, hindi ko daw maiintindihan yung mga rant niya. Ang unfair, di ba? Wala akong alam sa business pero I know my husband. I know how to take care of him. Pero mas gusto niya ata yung words of wisdom from someone else kesa sa comfort hug ng asawa niya. DJ Bea, sa ngayon, same pa rin kami. Nagkabati na kami mula nung huling away na narinig nyo, pero the issue remains the same. Hindi ko na alam anong gagawin ko o kung meron pa ba akong kailangang gawin. I hope you could give me a clue. Ikaw at ang kapwa ko mga kamorkada. Kasi I love my husband, DJ Bea. My family is my priority. Kaya I hope malagpasan namin ni Carlo to sooner than later. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, DJ Bea. Maraming salamat sa opportunity na binigay nyo sa akin. God bless at more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Mara. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Midnight.
oras sa ating mga kabarkada is 2:35 at nakakaloka po ang transition ng weather for today. Kasi kanina di ba ang Super Genie Day? Oo. Tapos ngayon, nakikinita ko na sa bintana. Abay makulimlim na at umuulan na yung bintana. Sorry. Chika pa ako, sabi ko, ay umuulan na. Tapos na-realize ko, pumapasok yung tubig sa bintana. Ayan, thank you so much to my husband. Ayan, okay na, sarado na ang bintana. Maulan na. Kaya, yung mga umalis ng walang payong, okay, good luck. Sana makauwi kayo ng maayos dahil sobrang tindi ng init kanina. Madularis na ngayon, lalo dito sa may Metro Manila area. I don't know kung ganoon din sa ibang mga lugar, pero sana may mga payong kahit hindi ingat kayo, okay? Just kung madami na naman po sisipunin. Kasi di ba may ganong allergy? Yung kapag biglang switch nung temperature, biglang tawag dito, sisipunin, uupuhin, may mga ganon. Anyway, halika na. Dear MOR Midnight. Sabi sa inyo, dami nangyayari pag midnight. Eto na nga yun. O, diba? Alam nyo, sa nakikita ko sa comment section, I feel like hati. Hati lahat. Hati kayo sa inyong mga opinion. Meron dyan, naiintindihan ang side ni Carlo, at meron naman ang kampi talaga dito kay kumaring Mara natin. Kasi yung mga kampi kay Carlo, ang intindi nila is actually, ako personally naniniwala ko there's nothing romantic going on kay Carlo at kay Jackie, and they're just really close when it comes to work. Alam mo yung parang yung wavelength ng jutakay nila is talagang in line, in tune, talagang jive at harmonious. Alam mo yun, nagko-complement talaga. Kaya ang ganda nung working progress nila, ang ganda nung pagsalib ng creativity nila. Alam mo yung ganon. At minsan kapag kami ganong nakahanap ka ng ganong katrabaho, ang sarap talaga magtrabaho kasi naiintindihan niya yung gusto mo, yung vision mo and all that, 'di ba? And masarap yung may ganong katrabaho tapos mabait pa, 'di ba? Hindi yung mayabang and all that. Naintindihan natin 'yon sa part ni Carlo. Ngayon naman, ang sentimiento kasi ni Mara is that medyo OA naman na. Parang medyo sobra naman na yung kanilang anong tawag dito? Closeness nila. Kasi parang nakikita na nga sila sa trabaho, tapos come midnight, mag-uusap pa sila at alam mo yon, doon pa sila magkukwentuhan and all that. Let's say, work-related. Pero talaga ba, midnight onwards? Meron nag-comment dito, may mga trabaho daw kasi si Chichi Rojo, ayan, sabi ni Chichi, baka naman kasi yung mga creative juices ni Carlo ay sa midnight nagsisilabasan. Sabi niya, baguhin na lang niya yung work shift niya, ganyan, eme-eme. Which is true naman, 'di ba? Merong mga trabaho talaga na sa midnight lumalabas yung mga creativity and all that. At saka yung parang pag midnight kasi tahimik na, wala na mga distractions and all that, nakakapag-focus na doon sa kailangang gawin, chok-chok chenes, 'di ba? Ngayon, honestly, parehas silang may point. Parehas naman silang may point. Kaya lang, ang nakikita ko kasi ditong problema, hindi kasi sila pantay. I mean, parehas silang may point, pero ako para sa akin, merong medyo angat. merong angat dyan. Kasi, anong tawag dito? Ang keyword na pwede nating isingit dito is the word boundaries. The word limitation. Diba? Pero teka, meron akong iiwanan sa inyong chika galing sa producer namin. Sabi niya, hindi, sige, mamaya na yan. Mamaya na yun sa'yo, Makoy. Sisingit natin yan. Oo, I like that. Pero eto na nga. Okay lang na meron kang ka-close sa trabaho mo. Pero you always, eto ang nakakalimutan ng iba kasi, you have to set your boundaries. Okay? Lalo na kapag meron kang karelasyon at meron kang asawa at yung tao na yon meron ding karelasyon o merong asawa, kailangan may boundaries sa lahat ng bagay. 'Di ba? Kung ano man yung mga kailangan yung pag-usapan, yung mga kailangan yung asikasuhin, you do it sa working hours. Kung talagang pinapanindigan nyo na it's just a work relationship, 'di ba? Na talagang
close kayo pagdating sa trabaho. Huwag niyong uumpisahan na i-entertain nyo yung trabaho beyond the working hours. Lalo na kapag meron kang pamilya. And some of you will be like, ay, imposible yan. Lalo na kung ang demanding ng trabaho, ganyan-ganyan. Well, pag inumpisahan mo na gawin mo ng isang beses o marirealize ng katrabaho mo, ng boss mo, ay pwede naman pala ganitong oras, kontakin natin, gising pa. 'Di ba? Kaya sa umpisa pa lang, wag mo nang umpisahan. Wag mo nang umpisahan na, alam mo yon, well, normal na magtrabaho ka sa bahay beyond working hours, yung ikaw lang. Pero yung may papapasukin ka bang ibang tao, may mga kasama ka pang ibang tao, tapos aaraw-arawin mo? 'Di ba? Aaraw-arawin mo. Well, let's say kung grupo kayo, okay lang 'yan. Pero hindi mo kasi masisisi si Mara na isang tao lang kasi at babae pa. 'Di ba? Isang tao lang at babae pa, at alam mo 'yon, ang nakakainis kasi dito, guys, kung napansin niyo sa storya, si Carlo kasi merong tendency na maging territorial sa trabaho niya. Kapag oo, kinukwentuhan niya si Mara kung ano yung mga ginawa niya, pero kapag si Mara susubukang tumulong o mag-assist dito kay Carlo, shut-down agad ni Carlo. Sasabihin niya, o kaya kapag si Mara mag-i-inquire or mangingialam doon sa finances nila, hindi, actually pangit yung term na mangingialam eh. Yung mag-voice out ba ng opinion, shut-down ni Carlo. Kasi para kay Carlo, this is not your area of expertise. This is mine. Kasi ako lang ang nagtatrabaho at sa akin nang gagaling yung pera. So, ano niyo ba yung wall, yung pader na nilalagay ni Carlo sa pagitan nila ni Mara when it comes sa finances at everything sa work? 'Di ba? At bilang isang asawa, nakakasama ng loob yun. Oo, wala akong alam sa mga pinaggagawa mo. Oo, ikaw ang nagpapasok ng pera. Pero does it mean na nasa iyo lang ang decision making, na ikaw lang ang may karapatang kumuda about it? Eh di ano pang silbi ko bilang asawa mo? Ano pala ako? Tagatanggap lang ng pera? Ganun ba tingin mo sa akin? Porket nag-aalaga lang ako ng anak natin at naglilinis ako ng bahay? Nagigets nyo ba? Kasi yung mga minor details kasi, kailangan yung anuhin yan eh. Wag nyo na, minsan sinasabi, just look at the bigger picture. No, sometimes when it comes to relationship, tingnan nyo yung mga minor details. Kasi yung mga minor details na yun yung mga manifestations na there's something wrong. 'Di ba? Yung pag-shutdown ni Carlo kay Mara when it comes to finances, yung magi-initiate pa lang ng assistance si Mara, ay hindi mo alam to, wala kang alam dito, ganyan. 'Di ba? Ang tawag dito, para man naman sinasabing mangmang ako pagdating sa ganyang bagay na hindi kita pwedeng pakialaman because that's your thing. Nagigets niyo ba, mga kamerkada? Actually, dun pa lang, medyo na-off na ako dito kay Carlo. Okay, mapunta tayo dito kay, sino to? Dito kay Jackie. Para kay Carlo, ang tingin niya kay Jackie is stepping stone. Honestly I don't think they have a relationship, yes, for now, so far. Pero ang tingin niya kasi kay Jackie, stepping stone. At alam mo yon, dahil kumuha na siya ng bahay, nang hindi kinukonsulta, by the way, sa asawa niya, kumuha siya kasi na-push siya ni Jackie na uy, maganda kumuha na ng bahay, kunin mo na yan kasi mahal na yan sa susunod, di ba? Dahil kumuha na siya ng bahay, kailangan niya tuloy magdoble kayod. At talagang gagamitin ni Carlos si Jackie para umangat. Ngayon, ang problema kasi, dahil sa kagustuhan mong umangat, di bali nang meron akong na-offend na tao na tawagin nating asawa. Di ba? Di bali nang hindi siya komportable dun sa mga pinaggagawa ko, basta gagawin ko yung thing ko. Di ba? I'm gonna do my thing. Kasi malinis naman yung konsensya ko, wala naman kaming relasyon eh, di ba? So, di bali magagaganyan yung nararamdaman niya. Kasi wala naman akong ginagawang masama eh. Trabaho lang to, ganyan-ganyan. That's the thing eh. Ikaw lang ang nakakaintindi nun. Ang priority mo, yung nararamdaman mo. Ang priority mo, yung focus mo, yung goal mo. Kaya, wala ka nang pake dun sa nararamdaman ng asawa mo, which is, my God, mga kamorkada. Diyan, nag-uumpisa yan. Diba? Pag nawalan ka ng pake, pag inisang tabi mo yung nararamdaman ng asawa mo, that's the sign. That's a starting point of something that could be more serious.
'Di ba? Sa kagustuhan mong kumita at magkapera, alam mo yon, talagang babrasuhin mo yung boss mo na babae, by the way, na hindi komportable yung asawa mo. Ay, bahala yung asawa ko. Basta gagawin ko to. Magdadala ako ng pera sa bahay. Nagigets niyo ba, mga kamarkada? It's twisted. Ang swerte ni Mara kasi goal-getter etong si Carlo. Pero kapag natatapakan na yung feelings ng ibang tao, na actually hindi ibang tao, feelings ng partner mo, yun yung medyo questionable. Okay? Gaya ng sinabi ko kanina, gamitin nyo yung keyword na boundaries. You can be a goal-getter, you can be a career person, you can do everything, put everything sa trabaho mo, basta may boundary within the working hours. 'Di ba? Or sige, lagpas tayo ng konti. Pero wag tayong makakalimot na, alam mo yun, gagawa tayo ng mga bagay-bagay, kuklose natin si ganito, 'di ba? Magpi-PR tayo kay ganito, ililibre natin ng dinner na kaming dalawa lang, 'di ba? Para sa trabaho. Yan ang hindi maganda, mga kamarkada. Kasi aanhin mo ang pera kung unti-unti mo namang sinisira pala yung tiwala ng asawa mo, or unti-unti mo sinisira yung magandang harmony ng pamilya nyo. Again, naniniwala ako na there's nothing romantic going on kay Carlo at kay Jackie. Pero ikaw, ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ni Mara. Nakikita mo yung partner mo working hard, very hard and close, lalo na sa isang tao. Tapos ikaw, itsipwera ka kapag nagtatrabaho sila. How are you going to feel? Ano, iintindihin mo na lang yon? Iintindihin ko na lang yon? Kasi pera yun eh. Ganun na lang yon. Diba? Alam mo anong priority mo, be? Pera? Pera o yung maayos na pamilya? Kasi tama. Kailangan pag-isipan ni Carlo yon. Kung ang priority pa niya, yung pagpasok ng pera, o yung magpatuloy yung maayos na relasyon nila ni Mara. Kasi bino-voice out na nga ng asawa mo, hindi ako komportable sa taong to. Pero ikaw, sige ka pa rin ng sige. I mean, eto mga kamarkada ha, mawawalan ka ba ng trabaho, mawawalan ka ba ng pera kapag hindi mo, hindi mo kinlose itong isang taong to, yung boss mo? 'Di ba? So, ibig sabihin, nagkaroon ka lang ng pera, hindi dahil sa talent mo, kundi dahil kinlose mo yung boss mo? Nagigets nyo ba? I don't know if you can get what I mean ha. Pero eto, ipasok natin yung parang may pinasok si McCoy na point. Sabi niya, kung lalaki yung boss ni Carlo, may magiging difference ba sa issue ng work-life balance? Kung sa issue ng work-life balance lang ang main problem. Well, bukod kasi sa work-life balance, honestly, it's the gender. Yun. Diba? Ay, hindi ko pagseselosan kung lalaki yan. Yun ang totoo. Hindi mo talaga pagseselosan. Pero dahil babae yun yung point eh. Dahil babae yun. Diba? Anything is possible. Anything could happen. Ako hindi ko ikakaila. It is because Jackie is a woman. Diba? Honestly. I don't know about you guys. I mean, problema yung work-life balance ni Carlo. Okay? Pero, mas madaling tanggapin kung alam kong safe ang ginagawa ng asawa ko. Pero dahil may nakikita akong threat, to the point na tinatawag pa, binibiro pang work-wife. Kasi kung lalaki yan, bibiruin ba nilang work-husband? No. Gets you ba? I'm just saying the truth, guys. I'm just being real. It's because Jackie is a woman. That's the big problem. And Carlo can't seem to lessen his closeness kay Jackie. Yun yung yun yung talagang nakaka-bother. To the point na makikipag-away talaga ako sa'yo. Para lang medyo bawas-bawasan mo yung pagdidikit mo dyan sa boss mong babae. Talaga ba? Ewan ko mga kamarkada, mga kapamilya. Kapag kasi hindi mo priority yung partner mo,
ba't ka pa nasa isang relasyon? 'Di ba? Para kanino ka pa ba? Para kanino ka pa ba nagtatrabaho, 'di ba? Para sa pamilya mo? At saka ano yung keyword, isa pang keyword doon, delikadesa. I mean, alam nyo naman na posible kayong isipan ng hindi maganda, mag-opposite sex kayo, alam mo yon, at talagang ipopush nyo pa yung pagiging close nyo. At ikaw naman na ilang beses nang sinabi sa'yo ng asawa mo, I'm not comfortable, ganyan-ganyan. Pero alam mo yon, tuloy ka pa rin. Diba? Nakakabother talaga yon para kay Mara. Kaya ito mga kamarkada ha, dyan sa mga may mga ka-close dyan, sa mga trabaho na yan, yung mga ganyan-ganyan. There's nothing wrong magkaroon ng kaibigan, ng barkada sa trabaho. Pero know your boundaries, your limitation, and retain your respect doon sa partner mo at respeto sa oras, respeto sa partner mo mismo, sa nararamdaman niya, sa point of view niya, yung mga ganon, 'di ba? Okay lang magkaroon ng kaibigan, pero utang na loob, wag kang insensitive dahil lang sa meron kang goal na ang tingin mo kay Jackie, stepping stone, pera, ganyan. Oo, para sa trabaho to, ganyan-ganyan. Para sa trabaho. Tingnan mo nga yung asawa mo, yung partner mo, nang gagalaiti na para sa trabaho pa rin. Talaga ba? Anyway, halika na, basa tayo ng comment. Halika na. Tingnan natin kung may matino tayo mababasa dito. Ay, si Chichiro, sabi niya, yes, nothing's wrong with being a goal-getter, but always remember the boundaries. Kaya nga, Carlo, dapat magbago ka ng work shift para hindi nagmumukhang doble yung shift ng job mo. Sabi ni Chichiro, yan. Sabi ni Christian Kapua, pag may pera ka na, bili ka na lang ng bagong asawa. Wow, Christian Kapua! Ay nako, cancel lahat ng mga pinadala mong pinadala mong mga starless tariray. Sabi naman, naghahanap ako ng Sabi ni Paul Santos, work-life balance. Sobra sa work, even for the future ng family, may mali. Close masyado at bukang bibig mo naman si Jackie, matitreaten talaga ang misis niya. Exactly. At saka ito pa pala, yung pagkuha ng bahay, yung mga ganyan-ganyan, eto mga kamurkada, ang dami ko na narinig na kwento na porket yung tao na to, yung asawang lalaki o asawang babae, porket sila yung may hawak ng finances, sila yung nagpapasok ng pera, alam mo yung sosolohin nila yung decision making na, hindi, pwede na tayong kumuha, akong bahala dyan, ganyan-ganyan. Tapos sinasabi naman ng partner mo na, wait lang, hindi pa tayo ready, hindi pa ako komportable. Kasi, you know why nasabi ni Mara yon? Alam ni Mara na para ma-maintain nila yung bahay na yun na binabayaran, magdodoble kayod si Carlo, as in parang aalilaan ni Carlo yung sarili niya. So para kay Mara, hindi yun maganda. Hindi yun maganda sa work-life balance at sa health, lalo na ni Carlo. Kaya pagdating sa mga ganyang decision-making mga kamorkada, pakinggan nyo muna yung asawa nyo. Lalo na kung hindi naman siya yung nagpapayo ng merong lang mapayo. 'Di ba? Lalo na kung ang input niya is coming from a place of concern and a place of love. 'Di ba? Imbis na makinig kayo dun sa sulsol ng ibang tao, unahin mo muna yung asawa mo kasi sino ba kasama mong tumira sa bahay? Yung nagpayo sa'yo na kaibigan mo? Yung boss mo? Hindi, yung asawa mo. 'Di ba? At saka kapag ikaw na subsub ka sa trabaho, na stress ka, sinong pagbubuntanan mo ng stress mo? Yung bang tao ba? Hindi. Siyempre, nakakasama mo sa bahay. Yung asawa mo, yung anak mo. Oh, 'di ba? Basa pa tayo. Bigyan niyo ako ng juicy. Sabi ni Pauline Alapar, the husband can get all the advice he wants from his boss. Pero sana may final talk pa rin between him and his wife. Hindi yung biglang, okay na lahat. Sabi ko sinong boss ko, okay daw. O, diba? Kasi aminin nyo, may mga tao na dahil alam nila na yung partner nila wala namang masyadong alam sa ganitong bagay, parang hindi na sila, tinatamad na silang i-open up dun sa partner nila. Kasi feeling lang nila wala namang maganda or parang matinong mapapayo yung partner nila dahil hindi naman alam o gamay ng partner nila yung trabaho or kung ano man yung malaking decision making na kailangan nilang pagdesisyonan. Yan yung mga tawag dito, mga a little bit sign na ang taas ng tingin sa sarili. Yun. Kapag ganun ka, it's not because
your partner doesn't know anything eh. It's because medyo mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kaya ayaw mong i-share sa partner may mga ganyang bagay. Yun ang totoo. Sabi ni Jaylene, pag major decision about family, dapat sa wifey pa din kausap. Carlo keep on putting Mara down just because she's a housewife. He doesn't give enough emotional security kaya siya nagkakaganyan. Tama. Diba? At saka, tingnan nyo, yung si Carlo nagkukwento naman about doon sa nangyayari sa araw niya, sa trabaho niya. Well, I feel like ginagawa ni Carlo yon kasi he knows na umpisa pa lang, kailangan ko nang i-assure yung asawa ko na I'm not doing anything. Kasi I have someone really close to me na pwedeng pagsilosa ng asawa ko. Kaya ngayon pa lang, alam mo yun, medyo yun yung kaninganan. Kukwentuhan ko na madami para hindi na siya manghinala, ganyan. Ay, Carlo, alam ko na yan. Ganyan kayo eh. Charot. Sabi ni, Joanna Marie Betrolio, may point ka naman DJ Bea, pero sana kay Mrs. Mara, wag laging galit. Kausapin mo asawa mo ng maayos, heart to heart, paintindi mo sa kanya yung feelings mo. Day, nag-heart to heart na yan, Day. Mapupuno ba ang Mara kung pinakinggan ni Carlo yung mga chika ni Mara? Chinika na nga niya, di ba? Nababother pa rin ako, babe, ganyan-ganyan. Anong sagot ni Carlo? Ay, hindi! Papakilala ko na lang sa'yo, di ba? Para ikaw ang mag-adjust, hindi ako. Yun yung sagot ni Carlo. Saan pa tayo? Sige nga, tingnan nga natin si Marvin kung merong chikang matino. Marvin, ayan. Okay lang yung ganyan. Lawakan lang ni Mara yung pag-iisip niya. Wala namang ginagawa si Carlo eh. Kung ako sa'yo, Carlo, ay nako Marvin. Minsan na nga lang basahin yung comment mo, wala pa akong nakitang matino. San pa? Okay. Wala na kayong mga chika. Basta ang punto doon, ito yung parang Arabic letter. Sabi niya, nakakainis din ang nanay ni Mara. Alam nyo, intindihin nyo yung mga nanay. Mga nanay yan ni. Pasalamat nga kayo you have to be smart kapag alam mo na sulsol o paninira yung sinasabi ng nanay mo. Pero sometimes, maganda rin nakakakuha ka ng point of view doon sa taong very close sa'yo at kilalang-kilala ka talaga. Kasi minsan, yung iba kasi dyan, wala namang ganun eh. Wala namang nanay na nagpapayo. Yung mga ibang mga magulang, wala namang pake. Kasi buhay nila mag-asawa yan eh. Kaya bahala kayo dyan. Kahit umiiyak na yung anak niya at naglulupasay na, ikaw kasi, di ba? Kaya dapat minsan i-appreciate yung mga ganung payo ng mga magulang nyo. Ito, last na. Si Christian Kapua, pagdating sa decision making, dapat talaga magkasama kayong dalawa dyan. Kaya nga kayo mag-partner eh. Option na lang yung opinion ng iba. Hindi mo dapat pinamukha sa partner mo na etsapwera siya. Hay nako, basta ako, asawa ko laging tama. Tara na't pulang kabayo. Sino niyayaya mo? Si Carlo, si Mara? Anyway, basta ito lang ang point mga kamorkada, no? Hindi nakakababa ng pagkatao, hindi nakakababa ng ng value mo as a partner kapag sinusunod mo yung sinasabi sa'yo ng asawa mo. Lalo na kapag merong pinanggagalingan yung sinasabi ng asawa mo at hindi yung hindi yung dikta lang out of nowhere. 'Di ba? You always have to acknowledge, listen kung ano yung sinasabi ng asawa mo. Okay? Kailangan yung pag-usapan yung mga bagay-bagay na yan. And honestly, kung gusto nyo ng masayang pagsasama, i-honor nyo yung partner nyo. Yung mga sinasabi nila, yung mga nararamdaman nila, yung mga feelings nila. Malalaman mo naman eh, kapag may point at kapag alam mo yon nagiging aning-aning lang. Basta, alam mo yon basta lawakan mo lang yung pag-iisip mo at intindihin mong mabuti yung mga sinasabi niya at huwag kang defensive agad-agad. Kasi dyan nag-uumpisa yan. Magsasalita pa lang yung partner mo ng concern niya. Ikaw naman parang, wow. Stop right there. Naku, hindi dapat ganyan nararamdaman mo kasi wala lang ganyan. Tapos hindi na tuloy nakapagsalita yung partner mo. Eh di, wala na napuntahan. 'Di ba?
So, honestly, kung gusto niyo ng masayang pagsasama, always listen to your partner. Lalo na kapag kayong partner mo, alam mo namang matino, alam mo naman na maayos, mabuting tao, inaalagaan ka, at coming from a place of concern at love talaga yung mga sinasabi niya sa'yo. Okay? Kasi ang sarap magtrabaho kapag ka uuwi ka sa bahay na payapa. 'Di ba? At saka, anong tawag dito? Yes, meron tayong sariling ibang mundo pagdating sa trabaho natin. Pero wag nating ihalo yung trabaho sa personal life natin as much as possible. Lalo na kapag ka, mga issues or decision making na may kinalaman sa pangpamilya. Ibigay nyo naman yung honor na yon, yung special treatment na yon sa asawa mo, sa partner mo, sa family mo. Huwag mo nang isama yung kung sino man, porket alam mo na matalino, madaming alam sa buhay. It's okay to get advice at an option. 'Di ba? Pero kung yung advice niya kinukontra ng asawa mo, wag ka agad-agad kakampi doon sa mas matalino. 'Di ba? Kasi hindi naman yung mas matalino ang kasama mo sa bahay. Ang kasama mo sa bahay yung asawa mo. 'Di ba? I don't know, guys. It's all about talaga. It's all about priority. Anyway, ka na pasalamatan na natin yung mga nagsipag for today's video. Ayan. Marami akong pasasalamatan. Dali. Ayan. Oh, 'di ba? Oh, si Mara Cindy Basena, maraming salamat. Si Carlo Dan Capuchon. Ayan. Si Mama Jackie G. Si Jackie. Yung isang Jackie, si Jamie Rubio yan. Si asawa ni Jackie, si Pops Eric yan. At ako po, yung Ami kanina, si Warren Joko Loco, si Yong Jug Kamat yan. Ako po ang tumanggap ng letter ni Mara. Kaya feel na feel ko po talaga si Mara. I'm sorry, charot. At ang nag-edit po ng drama natin ay si Joko Loco. Ayan, maraming salamat guys sa inyong ambag for today's video. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga kamarkada nating nag-comment dyan sa comment section. Ang laking tulong nyo dito sa ating episode for today. At maraming salamat din, kamarkada, for staying with us for how many years. Alam nyo yan, ang dami dyan sa inyo, ang tatagal ng mga listeners, mga followers, viewers ng MOR or ng Dear MOR. Maraming salamat. Kaya, kayo yung nakasama namin sa journey, 'di ba? Alam nyo kung saan tayo nag-umpisa at alam nyo kung nasa na tayo ngayon. Alam nyo yung mga, ang tawag dito, yung mga challenges na kinaharap ng lalo na ng ABS-CBN at syempre eto ng MOR. Kaya ngayon pa lang maraming salamat na to everyone who stayed at talagang sumuporta pa rin dito sa Dear MOR. And nakita nyo naman na sa paglipas ng mga taon, ang dami mga pagbabagong nagaganap, 'di ba? And one thing is for sure talaga mga kamarkada, the only thing constant in this world is change. And nakakatakot yung mga pagbabago, nakakatakot yung mga ganyan, but sometimes it's necessary. Yung mga pagbabago ng mga ganyan. Kaya wait. Kaya I have nothing but pasasalamat sa inyo mga kabarkada. We stayed this far dahil sa inyo. I stayed this far dahil sa inyo. And yun.
Maraming salamat. Yun lang po ang masasabi ko. Thank you. And huwag kayong mag-alala sa mga susunod na mga episodes natin. Andito lang, hindi mawawala ang Dear MOR. Ang dami ng pinagdaan ng changes ng Dear MOR at alam nyo na Dear MOR will stay. Napapalitan man yung mga host o yung mga nakakasama nyo, pero Dear MOR will stay. At for life yan. Hindi mawawala ang Dear MOR. Kaya kayo, wag na wag din kayong mawawala. Mawala man yung mga nakakasama nyo for how many years. Okay? Mula kay Popoy at hanggang sa akin. Kaya please, I may not be able to stay, but you can. And you must. Andito lang naman kami sa paligid-ligid. Yeah. Again, maraming salamat. Sir, John! Si Bea, nandito, nasa malaking TV sa likod ko. Bakit ka nandyan? Sensya na, it's really cold right here in Canada, and I'm not used to Canada Project 4, charot. Yeah. Nag-long sleeves, akala mo nasa ibang bansa. No. Hindi ko papalampasin yung opportunity to actually thank you. Yan. Sa harap ng ating mga kamorkada. Diba? I mean, you've grown as a host, as a writer, in ways that nobody could even imagine, you know. Parang the circumstances, yung mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon mula nung taong 2020 actually forced every one of us to mature into a level na hindi natin akalang mararating natin, and you were at the forefront of that. And sabi ko nga, in front of our viewers, in front of our loyal kamorkadas and Dear MOR kapamilyas, of course, I mean, you deserve the thanks. You deserve the thanks. And sayang nga lang, you know, sa sitwasyon natin yan, talagang thank you lang masasabi ko sa iyo. I would have loved to, you know, alam niyo naman, kung meron lang tayong mga pagkakataon, we would certainly show you how grateful we are, diba? So yun lang. I just wanted to thank you. I never had the chance to do this for Popoy. So sabi ko sa sarili ko, hindi ko palalampasin tong kay Bea a week after. Ayan. So nagkausap na kayo ni Popoy. Alam na niya yun. Yes. So yan, from the bottom of my China heart and my China Pops. Ayun. Thank you very much, Bea. And I'm sure this part of your life will forever be etched in your memory. Specifically the last 2.5 years. I know you have never been tired like this before. And you deserve this rest. You deserve this rest. So yeah. You go and take that rest, and we'll take care of the rest. Ika nga. Yes. At dahil dyan, gaya ng sinabi ko sa mga kamarkada, sir, mawala man ang Popoy, Jasmine, Bea, Dear MOR will always be Dear MOR, and Dear MOR will stay for as long as it can. Kaya sana yung mga kamarkada natin,
magstay din at kumapit lang din. Kasi magtutuloy-tuloy pa rin naman ang Dear MOR kahit wala na kami ni Popoy. That's for sure. Yes. On Monday, abangan niyo po yung episode hosted by Miss Charo Santos Concho. Hindi. Hindi namin kaya si Ma'am Charo. Ayan. So, yes, tama po yung sinabi ni Bea. And siguro, isang sidelight that we would like to give you guys na mga nag-stay pa rin ngayon. So, for all you 376 viewers na nandito pa rin ngayon, meron tayong mga slight changes with the Dear MOR na alam ninyo. Pero, it will stay the same. It will always be yung paborito ninyong storytelling and drama. And of course, the quality will always be there. Utang namin sa inyo yan. Sa walang sawa yung suporta. So we will continue on giving you only the best kind of entertainment that you can find online. Ayan. Siyempre, nandun pa rin tayo sa paghihingi ng dasal mula sa inyo. If you can continually pray for MOR Entertainment, for us to be able to continue our digital endeavors. And malay nyo, isang araw, di ba, magkagulatan na lang tayo. Meron na namang Dear MOR sa radyo. Di ba? So pagdasal natin yan sabay-sabay. And I'm sure, ako, si Makoy, even our hosts, si Popoy, si Bea, lahat ng dumaan si Dear MOR, si Bettina, I mean, everybody will be standing by. Everybody will still be excited kapag dumating yung panahon na yon that we get back on radio. So, ayun. At nga pala, munti ko makakalimutan. Yung ating paboritong dramatistang si Dan Capucion, pwede nyo na rin abangan sa YouTube. Dito sa MOR Entertainment Channel on YouTube and sa ABS-CBN Star Music YouTube channel. Every Friday, 7 p.m. meron siyang Love Letters. Mamaya, meron yun, episode 1. Baka gusto nyo dalawin si Dan bago kayo dalawin ng mga yumao nyo dahil Halloween na. Yan. Diba? Kaya, yeah. Alam niyo na, maraming mga bago. Pero, Dear MOR will be Dear MOR. Kaya, for the last time, gaya ng palagi namin nire-remind ni Popoy, kamarkada, you stay safe, you stay healthy, you stay in love, and please do everything you can. Please choose to be happy. Ako po, si Gorgeous B. Wait. Ako po, si Gorgeous B. Bea. Bye-bye, kamarkada.